Tandaan po natin ito. Ang pera, ang kayamanan ay bunga ng iyong pag-asa at pananalig sa Diyos. Money is a blessing, but how will God bless you? You become faithful to God. You do His will. You always try to be close to Jesus. It is good to have money, but it is better to have God. Amen? Because when we have God in our life, we will lack nothing. And we will have the power, most especially, to do the most good in this life. How to have power? Paano magkaroon ng lakas ng kapangyarihan? Balikan po natin ang ating nabasang ebanghelyo. Napakaganda. Sabi, Jesus summoned His apostles, the 12, and He gave them power and authority to drive all demons, to cure all diseases. Sinong nagkaloob ng kapangyarihan? Si Jesus. We can only have power and authority if Jesus summons us, if God chooses us, if God calls us. Di po ba nakakapangilabot yung kapangyarihan na binibigay ng Diyos sa atin? May kapangyarihan ka, may lakas ka laban sa anumang demonyo. Ang demonyo ang naninira sa ating buhay. Marami yan. Sabi niya, all. Merong masamang espiritu na naninira sa iyong pangangatawan. Merong demonyo naninira ng iyong relasyon, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong pamilya. Merong demonyo na sumusot-sot sa iyo, kaya nga nag-iiba ang iyong ugali, nagiging negatibong iyong pag-iisip. Merong demonyo na nagiging dahilan. Bakit? Hanggang ngayon, punong-puno ka ng utang, nahihirapan ka. So, see, if God gives you the power, you can have that weapon against all of the demons that tries to destroy your beautiful life. And with that power that God will give us, we can also be healed of all diseases. Lahat ng sakit. My dear friends, ang lakas lang na ito ay matatanggap natin kung tatawagin tayo at papalapitin tayo ng Diyos sa Kanya. So I think the good prayer is that we can say today and every day so that we can receive this power and authority from God. Repeat this. Let this be your good prayer. Say, Lord, call me. Lord, choose me. Lord, summon me. Sabihin mo, Panginoon, piliin mo ako. Panginoon, tawagin mo ako. Panginoon, palapitin mo ako sa iyo. Utos mo at magkakaroon ako ng lakas at kapangyarihan. Dahil po ang Diyos, siya lang ang magbibigay ng lakas sa iyo. Lakas na makakabuti sa iyong buhay. Mag-ingat kayo kasi pati ang demonyo, nagbibigay din ng lakas yan. Di po ba? Kung maalala nyo, nung tinutokso si Jesus sa disyerto, sabi ng demonyo, sambahin mo lang ako. Lahat ng mga nasyon, lahat ng mga pamahalaan, lahat ng kayamanan, ibibigay ko sa iyo. But God's power is absolute truth. When God gives you that power, the effect is your life becomes beautiful. You experience peace. Understand that when we do things without God's command, what happens? We fail. We sin. Diba? Hindi po pinahintulutan ng Diyos si Adan at si Eva na kainin ang bunga ng puno ng tama at mali. At dahil sumuway sila sa Diyos, dahil hindi nila sinundan ang kagustuhan ng Diyos, ang nangyari sa kanila? Napaalis sila sa paraiso. So, look at that, my dear friends. When you do not do what God commands, you will not experience paradise in your life. But when we do God's command, miracles happen. Tandaan niyo po yung kwento tungkol doon sa centurion, yung opisyales lumapit kay Jesus. May sakit daw yung kanyang alipin. Ayaw nang papuntahin ng opisyales si Jesus sa bahay niya. Pero nasabi niya, Lord, just say the word. Just command it and my servant will be healed. Utos niyo lang, sabihin niyo lang.
Sabi ni Jesus, I say so, I command it, inuutos ko. At doon daw po sa oras na yon bigla, gumaling, nagmilagro, lumakas itong alipin ng opisyalis, nawala yung kanyang sakit. So if we want to be blessed, to have miracles in our lives, if we want to have real power in our life, we must ask the Lord to command it. No magandang dasal, sabihin mo, Panginoon, sabihin mo lamang, utos mo lamang, gagaling na ako. Pagdasal mo, Panginoon, utos mo, gagaling ang minamahal ko. Panalangin mo, Panginoon, utos mo lang, mababayaran lahat ng aking utang. Maniwala ka sa iyong dasal, sabihin mo, Panginoon, utos mo, magbabago itong aking asawa. Panginoon, utos mo, maiiwanan ko na ang aking bisyo. Panginoon, sabihin mo lamang, utos mo, magkakaroon ako ng kapayapaan, peace of mind. Ang kapangyarihan wala sa iyo. May kapangyarihan tayo, may lakas tayo dahil sa Diyos. Amen? At nasaan ang kapangyarihan ng Diyos? Nasa salita niya. Kaya nga po, balikan niyo yung unang pagbasa. Napakaganda, sabi, that every word of God is tested. It is a shield to those who take refuge to Him. Kaya, mga kapatid, sama-sama po tayong magdasal. Umasa tayo na makakatanggap tayo ng kanyang lakas. We pray, saying, Lord, summon me. Lord, choose me. Lord, command me, and I will receive your power. Amen. Dalawa daw pong klaseng tao sa mundo. Meron po yung mga ugaling baboy at yung pangalawa, yung mga ugaling baka. The first one are the pig givers, but the second one are the cow givers. Saan po kayo doon sa dalawa? Sino po yung mga ugaling baboy? Sila yung mga pag nagbibigay, nasasaktan, napakaingay, dumadaing, nagrereklamo. Hindi po ba ganyan yung mga baboy? Pag kinakatay mo, nagwawala, naririnig mo, nasasaktan. Yung mga ugaling baboy, bago magbigay, nagbibigay yan pag meron lang sobra. Nagbibigay pag hindi na kailangan. Pag hindi na kasya yung damit, pag malapit na ma-expire yung pagkain, doon pa lang po magbibigay. Pero sino po yung mga ugaling baka? Sila po yung tuwa nila, yung pagbibigay. Di po ba ganyan yung mga baka pag magbibigay po ng gatas? They find relief in giving you their milk. Gumagaan ang pakiramdam nila sa pagbabahagi. Hindi sila maingay. Tuwa nila ang pagbibigay. Are you a pig giver or are you a cow giver? Kaya ang Diyos, saan tayo inaanyayahan? Kung tatanungin natin si Jesus, anong mas gusto niya? More than a cow giver, Jesus wants us to be life givers. Kung tayo, bawat linggo, tinatanggap natin ang katawan ni Kristo, ang tanong, nagiging kamukha ka ba ni Kristo? Anong ginagawa mo sa katawan ni Kristo? Nananatili lang sa'yo, nabubulok, nagpapakataba ka. Sana kung ano ang tinanggap mo, marunong ka din naman sanang magbahagi sa iba. My dear friends, when you become life givers to others, people will see you as heaven sent. Diba? Pag meron kang tinulungan na tao, maririnig mo sa kanila, salamat sa Diyos, hulog ka ng langit. Pero yung mga pinipilit mong tumulong, kung bago magbigay, magrereklamo yan, makakarinig ka sa kanila, hindi po hulog ng langit ang mga yan. Ang tawag sa mga yan, sulpot ng impyerno. Ano po kayo? Anong mas pipiliin nyo? Hulog ng langit o sulpot ng impyerno? The wisest thing that you can do today, my dear friends, is to give. Give even if that person is undeserving. Kung nga ang Diyos walang sawang nagbibigay sa atin, karapat-dapat ba tayo? Ang dami na nating kasalanan sa Kanya. Ang dami nating pagkukulang, pero hindi siya tumitigil sa pagbabahagi sa atin. Magbigay ka kahit na may atrasong taong yan sa'yo. Bakit? Because to give is the right thing to do. To give is the good thing to do.
To give is the holy thing to do. Marami na po akong inanoint, marami na po akong pinagdasal na mga naghihingalo, namamatay, at mga nasa bingit ng kamatayan. And to tell you honestly, wala pa po akong nakita na bago sila namatay, hinahanap nila yung bank book nila. Wala pa po akong nakita na namamatay, naghihingalo, na-request nila, na ilapit sa kanila, idala yung pitaka nila o yung bag nila. Wala pa po akong nakitang may sakit na malapit ng mamatay, na nag-request sa kanya mga pamilya na ilabas siya para makita yung kanyang magandang sasakyan. Wala po akong natatandaan na kung saan nung bago mamatay ang tao, sinabihan niya ang kanyang mga minamahal na ilapit at ipakita sa kanya muli ang kanyang mga tropeyo, ang kanyang mga medalya, ang kanyang mga certificates. Ano po madalas na hinahanap ng mga namamatay at naghihingalo? Alam niyo po sagot dyan, yung kanilang mga minamahal. Di po ba? Bago man mamatay, pinapatawag yung mga kapatid. Bago man mamatay, pinapatawag, pinapalapit yung mga anak. At kadalasan po, pag sobrang sakit na nararamdaman ng tao bago siya mamatay, ano po madalas ang sinisigaw niya? Yung pangalan ng kanyang mga magulang. Pag naghihingalo, tinatawag, sinasabi, "Nay, inay ko po." Sinasabi, napanaginipan ko, yung tatay ko, tinatawag ako. Ano pong ibig sabihin nito? Na ang pinakamahalaga para sa atin, bandang huli, bago ka mamatay, bago mo iwan ang mundong ito, wala nang iba kung hindi ang ating mga relasyon at ugnayan. The most important thing in this world is our relationship. Relationships matter the most. Amen? Kaya nga po ang sabi, kung gusto mo daw patayin ng isang tao, wag mo siya sasaksakin, wag mo siyang babarilin, wag mo siyang bibitayin. Gusto mo talagang patayin ng isang tao, magagawa mo kahit na buhay pa siya. Anong gagawin mo? Kalimutan mo siya. Diba? Number 1 killer yan. Pag hindi mo pinapansin, pag nakalimutan mo na ang tao, patay na siya sa iyo. Pero pag natatandaan mo siya, pag pinapansin mo siya, pag kinukumusta mo siya, anong tuwa, anong galak ang binibigay mo sa tao? Lumalakas siya, nabubuhayan siya muli. Relationship matters. Ito po ang dahilan bakit ang ating Panginoong Jesucristo, narinig niyo sa Ebanghelyo, nakita daw niya ang isang libing. Ang ililibing ay isang binata. Kanyang nanay, balo na. Pero bakit pinili ng ating Panginoon na buhayin itong binata? Hindi naman po humiling itong nanay sa kanya. Hindi naman po nagdasal itong ina sa kanya. Bukod po sa naawa o nahabag si Jesus dito sa nanay. Ang dahilan niya bakit binuhay niya siya ay dahil gusto ng Diyos na manatiling buhay ang ugnayan at relasyon ng dalawa. Dahil kung mawawala po itong binata sa buhay ng ina, hindi malayo susunod po yung nanay. Tandaan niyo po, isa po sa mga pinakakawawa, pinakamahirap nung panahon ni Jesus ay yung mga balong babae. Dahil po wala na silang asawa, kung wala pa silang anak, sino pong magtatanggol sa kanila? Sinong tutulong sa kanila? Sinong susuporta sa kanila? Binuhay ni Jesus itong binata dahil gusto niya manatili pa ring buhay ang ina. See, when God wants to bless us, He blesses our relationships. But understand that when the devil wants to destroy our souls, what does the evil want? What does the devil do? Satan destroys our relationship. Pag gusto tayong pagpalain, pabanalin ng Diyos, unang-unang ginagawa niya, pinapalakas ang ating ugnayan, ang ating samahan, ang ating pagkakaisa. Pero kabaliktaran, ang demonyo, kung gusto niya tayong masira, paghihiwalay-hiwalayin niya tayo. Sisirain niya, wawasakin niya yung ating mga ugnayan, yung ating mga relasyon sa bawat isa. Pansinin niyo po, gustong-gusto ng demonyo ang pornografiya. Bakit? Kasi pag ang mister palaging tumitingin sa malalaswa,
sa mga babae sa internet. Hindi na niya titignan yung kanyang asawa. Di po ba? Mawawala na siya ng interest sa kanya. At diyan nag-uumpisa yung infidelity o hindi pagiging tapat sa kanya. Kaya ang demonyo, gustong-gusto din po sa bisyo. Drugs man yan, alak, sugal. Anong ginagawa nito sa tao? Sinisira ang isip, sinisira ang relasyon ng taong addicted na lulong sa bisyo. Nasisira yung relasyon sa kanyang pamilya. Masayang-masaya ang demonyo pag po ang tao ay nakikipag-away sa iba. Dahil pag walang pagkakaintindihan, walang pagmamahala. At ano po ang sabi ng Biblia? Where there is love, there is God. Pag tayo ay nag-iibigan, buhay ang Diyos. Kaya nagagalit ang demonyo. Pag merong nagsasama-sama, pag merong mga nagkakasundo, maghahanap at maghahanap siya ng paraan para masira yung kanilang pagkakaibigan. Ang kamatayan, isa ding paraan ng demonyo para magkahiwalay-hiwalay ang mga tao. Kaya nga, pansinin niyo po, di ba? Pag namatay na ang mga magulang, ano po madalas nangyayari sa mga magkakapatid? Nag-aaway-away. Kung buhay lang ang magulang, pag nagkakatampuhan yung mga anak, yung mga magulang silang gagawa ng paraan para magkasundo sila. Hindi po ba? Be aware of that, my dear friends. That when there's something wrong with our relationships, that is the work of the evil one.